Higit 1 kilometro mula sa unang pinangyayan ng salpukan doon sa may bahagi ng barangay Puting Kahoy sa bayan ng Saan pa naman ako dumadaan? ay nagdire-diretso pa sa pagtakbo. Ang 10-wheeler truck Mabilis ito kasi din yun. hanggang sa isang pack Diretso dito sa lang. Makati Bloque, Karandamuhan, nasakita ng barangay Santo Domingo sa Tagaytay na kayo, Fred? Laguna. Yeah? At Hindi po kayo nagtagaytay. Hindi po. Hinala na ng mga otoridad ang driver ng truck at nagsasagawa na ng manhunt operation. Hindi ko pa ganun yun. Sa klaseng reckless imprudence, resulting in double homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Dennis Dato Hindi ABS-CBN. kasi kayo pwede mo ma-resale lang yung magtatampo yung mga bata sa inyo. Oo. Magwala at maggulo sa isang home sa Makati City. Nagwalang uli ang dayuhan nang subukan naman siyang kausapin ng ABS-CBN News Team. Exclusive, nagpapatrol, Jeff Caparang. Ano yung buksan to, sir? Pumasok sa isang mall sa Barangay Carmona, Makati City ang aliman ng ito pasado alas 9 Martes ng umaga. Saan ba? Maya-maya, sinita niya ang isang 55 inches TV monitor dahilan para matumba ito. Nagkakangkat aliman ng Arestado ang isang animal na tapos magwala at maggulo sa isang home sa Makati City. Nagwalang uli ang dayuhan nang subukan naman siyang kausapin ng ABS-CBN News Team. Exclusive, nagpapatrol, Jeff Caparang. Pumasok sa isang mall sa Barangay Carmona, Makati City ang aliman ng ito pasado alas 9 Martes ng umaga. Maya-maya, sinita niya ang isang 55 inches TV monitor dahilan para matumba ito. Nagkakahalaga ng higit 79,000 pesos ang nasilang TV monitor. Binasag din umano ng suspect ang glass cover ng fire hose cabinet ng mall. So, pagkakit niya. So, para hindi malamang dahilan, nagwawala na. Tawag ng pansin ng ating security ng mall. Pinunta na sa respondyante. Sa gitna ng tumulo, sinaktan ng dayuhan isa sa mga security. Pero na-corner din siya ng mga gwardiya at tuluyang na aresto. Agad naman over sa Makati City Police ang suspect. Pinag over ang matter of procedure mo sa dyan. Sinex mo na, maraming nakuha sa kanya. May anything, and then yung baka na yung sa interview, wala naman siya sinasabi. Sa initial investigation namin is itong foreign national sa Port Luzon. Isang tourist visa, meron siya, at saka wala siyang permanent residence. Lumalabas naman sa inisyal na verifikasyon ng Bureau of Immigration na overstay niya sa bansa ang dayuhan matapos mag-expire noong 24 ng Enero ang kanyang tourist visa. Pakikipag-ugnayan ng Makati PNP sa German Embassy para sa sitwasyon ng suspect. Sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ng suspect pero muli siyang nagwala. What is the embassy? What you saying is there? Embassy here there. What is this? Talk to the can you call the embassy? What is this girl in Germany? I have no time for this. Nasampahan ng mga kasong alarms and scandal at malicious mischief ang suspect na nakakasubihan na ng Makati City Police. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Nawala ng tirahan ang mahigit 70 pamilya na magkasunod na sumiglab sa barangay BFO sa Parañaque City. Nagpapatrol, Bea Juan. Initin ng dambuhalan ng mga sinigil ng BFO sa Parañaque City nitong Miyerkules ng madaling araw. Nagtulong sila sa pagsalba ng gamit dahil mabilis kumalat ang alis sa bisikito ng mga bahay ng kalabiran sa doon sa kahoy. Pagising po kasi namin, malakas na yung apoy. Gano'n kalakas yung apoy? Dahil may sandilya mo eh. Ay, don't-check niya apoy. Nakasunog yung dila mo ah. Yung laptop tsaka mga kasi. Ang laptop. Sana po continue yung mga anong body. Anong budi? Ano? Masama? Sige! Hindi na ito lang alam ang sino matapos sino kapasok ang mahigit dalawang kahit na kumakit na daan. Naglalakad na lang ng hose papasok doon. So, yung water supply din, so, kailangan din pagka ubos ng tubig ng truck, so, babalik magre-refill para hindi na siya lumakit. Maagapan agad. Hinihinalang sa bahay namin ng walang ang person, nagsimula ang apoy. Alas 8 na ng umaga ng kanila maakila, sunog.
Samantala, nag-overheat sa electric pa naman ang kanina sulong sa inahilang heat sa Procbos ng barangay nitong Martes ng hapon. Walang nasaktan, pero may 17 pamilya ang naapektuhan sa magkasunod na sulong na umutok sa 38 bahay. Nakatira na ng tulong ang mga nasuniban na nananatili sa evacuation centers. Iniimbestigahan na ng BSP ang pinagmula ng akong at ang mga ng pinsala ng dalawang sunog. Sila Quadra, ABS-CBN. Nagsimula ng limitahan ang bentahan ng diesel at gasolina sa ilang gasolinahan kahit patuloy na nangindigan ng gobyerno na mayroon sapat na supply hanggang dulo ng Abril. Dahil naman sa mahal na presyo ng petrolyo, umimirit na rin ang ayuda ang mga pribadong motorista sa gobyerno. Napapukat na ang si Irwin dahil mas mura ang diesel sa gasolinang ito na wala pang 100 piso kada litro. Pero niya, hindi lang dapat super ng public utility vehicles ang bigyan ng ayuda ng gobyerno kung hindi pati mga pribadong motorista na hindi naman mayaman. Paano yung nasa kita ng kailangan? Kung pa-step kumakain, para-step bumibili. Yan din ang hinanakit ni J. Mark na ang diskarte naman ay palaging full tank para kaunti lang ang idadagdag kada magkarga. True. Kung tayo gumagamit po ng diesel eh. Wala po yun. Isang nagsisakala po ako. Apektado naman ang pagsirit ng presyo ng petrolyo operasyon ng bus company na ito. Kung nasa 57 pesos lang dati, ang kuha nila kada litro ng diesel, biglang naging 94 pesos nung tumigla ang pera at ngayon naging 102 pesos na. Sakaling tataas pa ulit ang presyo, may balak na ang kumpanya. We even plan to reduce the number of units depending on the behavior and prices of oil. And number one apektado dyan, of course, ang commuters. No? Then our employees. Update naman sa bentahan ng langis sa world market, bahagya lang ang dinalaw sa presyo sa ikalawang araw ng trading. Lumobo na sa may 6 na piso ang itinaas ng diesel, 5 piso pa rin sa gasolina at 10 piso sa kerosene. Pero may nakitira pang 3 araw ng trading, kaya magbabago pa ang mga numero. Sa kabilang ganda, muling pinanindigan ni Energy Secretary Sam Garin na walang dapat ikabahala sa supply ng petrolyo. Hindi yung supply yung presyo! Tignan nyo. Is there might be risks that their source might not deliver, so the government is also procuring. Hindi yung ano eh, puta yung presyo yung nakakatakot eh. Hindi ka buminom ka ba ng gasolina, may mukha mo, sunugin ko yun. So meron tayong pang reserva for May. We're slowly locking in some offers, pakonti-konti. Pero may ilang gasolinahang nililimitan na ang pwede ikargang diesel o gasolina. Sa istasyon ito sa Don Antonio Avenue, malapit sa Commonwealth sa Quezon City, hanggang 20 liters lang ang pwede ikarga para lahat ng customer makakargahan. Mura kasi ang diesel dito sa halagang 95.40 kada litro. Ang coaster na ito, 20 liters na lang muna ang ipinakarga. Hindi ka naman po talaga sa kapag na yung ang computer ko. Kaya magkakaroon ka na po, every other thing. Ayon sa industriya, wala namang malawakang direktiba na dapat limitahan na ang bentahan ng fuel. Sa linggo, ang 3 Grand Slam champions para umabot sa semifinals. Ang kanyang breakthrough run sa Miami ang naglagay sa kanya sa Global Tennis Spotlight. Nagpangat sa kanyang world ranking at nagdala sa kanya sa iba-ibang prestigyosong torneo. Ngayon, dito sa Miami, dala niya ang mas mature na mindset at mas malalim na karanasan sa Pro Tour. Yeah, the first days were so fun. Just because we're able to reminisce being in this place again. Last year, obviously, this venue brought a lot of emotions for me, so I'm really happy to be back. Matapos ang pagkatalo sa 4th round ng Indian Wells, nananatiling positibo si Ayala sa kanyang performance. Of course, super happy about it. Still very positive week for me. I had amazing matches and super good takeaways, so I look back on it positively for sure. Naging special din ang kanyang pagbabalik sa Miami matapos muling makasama ang kapwa Pinang sports icon ang Miami Heat coach na si Eric Spoelstra. Coach Paul watched one of my matches last year. Yeah, so I haven't seen him since then, but it's always so nice to reconnect with him. He's obviously such an amazing person and very accomplished and very humble. So
good role models for us Filipinos. Yeah. Malinaw rin para kay Yana na hindi na lamang nakaangkla sa isang tournament ang kanyang tagumpay, kundi sa tuloy-tuloy na pag-unlad bilang atleta. They can definitely expect the fighting spirit. They can expect me giving my best. And yeah, I think no matter what happens this week, I think I'll be happy. I've been doing really well this past year, and I'm fortunate enough to come into this Miami in a different circumstance than last year's, and the future is not dependent on one tournament. Malaking bagay rin kay Yana ang suporta ng mga kababayan saan man siya lumaban. Isa sa tumatak sa kanya ang umulang pagsabak sa Australian Open sa taon. Ano po, Filipinos? Yeah, the three guys playing this game, you know, brought the start and just hung it there the whole match, and it was crazy because I would serve and look up, and then it's the fly. I was like, proud.